Ang ganda ng boses niya. No? Nayak ako. Sa mundo nating ginagalawan, kakambalan natin ang mga pagsubok sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. May dulot na mga pangyayari sa ating paligid. Meron din naman dahil sa sariling gawa. Ngunit paano kung ang pagsubok na pilit nating nilalabanan ay hindi maaring tapatan ng tapang lamang? Dahil sa tuwing ito'y haharapin, ito sa'yo ay nakaharang at nakatingin din. Ako, si Angela Lagunsad, ang buhay ng batang naiiba sa iba. Ito ang aking istorya. Sabi ko lang po sa sarili ko na para sa akin po parang walang kwento yung buhay ko sa pamilya ko. Kasi minsan po, naiyak na lang po ako kasi minsan pagka tinatanong po ang nanay ko saan ka ba ako ng pera na papangastos mo sa mga kapatid mo pang mag-aral? Sabi ko, basta hingi tayo ng tulong. Pero po minsan hindi po kami natutulungan. Inaano ko lang sa iyak. Sa bayan ng Giginto, probinsya ng Bulacan ay nakilala ko ang isang batang may espesyal na pangangailangan. Ang pangalan niya ay Rochelle. Progeria ang tawag sa kondisyong nagdulot sa kanya ng kakaibang kaanyuan. Dati ay may dalawa pang katulad niya dito sa bansa, ngunit sila ay binawian na ng buhay. Ito ay isang katotohanan sa buhay na kung pagbabasihan ang sinasabi ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina, malapit na ring sapitin nitong masayahing batang aking nakilala. Hi, Rochelle. Hello po. Ayan, kamusta ka na? Okay lang po. Okay naman. May mga tanong ako sa'yo, sagutin mo ha. Apo. Ha? Walang mahihiya ha? Dito tanong ko lang sa'yo. Alam mo na meron kang progeria? Apo. Oo. Ano sa iyong kaalaman ang progeria? Ang progeria daw po parang hindi po madaling tumanda yung sistema. Kasi ngayon, ilang taon ka na nga? 16 po. Magsi-16 ka na, di ba? Magsi-17 ka na sa May 30. Pero ang katawan mo ay pang ilang taon? 90 plus. 90. Anong pakiramdam na gano'n ang pangangatawan mo? Parati ka bang nanghihina? Hindi po. Lalakas ako po talaga yung loob ko para sa mga kapatid ko. Maraming kapatid si Rochelle, pero magkakahiwalay sila ng tinitirahan. Kung saan-saan siya napadpad. Sa mura niyang edad, tila tumutugma lamang sa kanyang itsura ang kanyang mga karanasan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi mo siya kakikitaan ng lungkot sa mga mata kung makikita mo lamang siya o makakasalubong sa kalsada. Hiwa-hiwalay kayo? Ba't kayo hiwa-hiwalay? Hindi ko pa alam sa nanay. Hindi mo alam. Yung papa mo, nasaan si papa? Si tatay? Nagtatrabaho po. Masalimuot ang pinagmulang pamilya ni Rochelle. Sa katunayan, bagamat madami sila, hindi siya lumaking kapiling ang mga ito. Taos puso at puno ng pananalig ang kanyang mga panalangin. Kahit pa nga minsay dinadalaw siya ng lungkot, napupunan ang bawat kakulangan at kapakanan pa rin ng pamilya ang nasa isipan. Pero ikaw ba sa sarili mo, tinanong mo yung sarili mo, bakit hindi ako kaparehas ng mga ibang bata? Hindi naman po. Hindi Pero na. po pagka minsan malungkot po, nitatanong ko sa sarili ko. Tinatama yung sarili mo. Pag nagdadasal ka, pag kinakausap mo yung Panginoon natin, kino-question mo ba siya? Tinatanong mo ba na, bakit po naman, bakit naman po ako yung ganito? Marami naman pong taong iba dyan. Bakit ako pa po yung napili niya? May mga ganun bang pagkakataon? Paano ka nakikipaglaban sa buhay mo? Tatanong ko lang po yung mga kalagayan ng iba. Tapos may imagine ko po sa amin. Naiyak na lang po ako. Kasi ayoko pa mangyari sa amin yung sobrang hirap sa madaming anak. Ayoko pa lang gusto ko pa tulong-tulong ka.
kami. Tulong-tulong. Oo. So, kumbaga parang kahit na ganyan yung physical na kaanyuan mo, hindi mo ito ginagawang parang kasangkapan para wag na lang mabuhay. Kasi marami ibang tao dyan na di ba parang, ay ganito ako, ayoko na lang, wag na lang, ano pang silbi ng buhay ko, di ba? Oo. Ikaw, ano ang pananaw mo sa buhay? Ako po lang, sabi ko lang po sa sarili ko na para sa akin po parang walang kwento yung buhay ko sa pamilya ko. Kasi minsan po, naiyak na lang po ako kasi minsan pagka tinatanong po ang nanay ko saan ka ba ako, anong pera na papangastos mo sa mga kapatid mo para mag-aral? Sabi ko, basta hingi tayo ng tulong. Pero po minsan hindi po kami natutulungan. Inaano ko lang sa iyak. Since alam mo na yung kalagayan, nasabi ba sa'yo ng doktor na meron din, mas mauuna ka, kumbaga sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, ganun. Nasabi nila sa'yo yan. Okay. Ano yung naging reaction mo? Naano po ako, nagulat. Okay. Hindi ako pala itanong sa nanay ko. Matotoo po ba yun may tanong na ba yung buhay ko? Naano po ng nanay ko. Huwag ka maniniwala sa mga tanong-tanong anak mo. Opo, tapos sabi na, lalabanan natin yan. Sabi ko, hindi po. Kasi, iniyak ka lang po namin ng nanay ko. Pag dumating ba yung pagkakataon na, alam mo na, kunin na tayo. Kasi lahat naman tayo kukunin, di ba? Una-unahan lang yan, di ba? Pag dumating yung pagkakataon na yun, sa tingin mo, handa ka na ba? Opo. Handa ka na? Talaga? Paano mo nasabi na handa ka na? Hindi naman po natin sabing pagka-awas na po, kanya na po bukas, awas na. Hindi ko naman po mapipigaling kasi nandiyan na po yun. Wala na po magagawa. Kahit mga medicines na kahit anong gamot. Hindi naman po tatalagin dahil ano na yun, nandiyan na. Hindi na po may iwasan. Higit pa ang naging paghanga ko kay Rochelle dahil sa kanyang mga sinabi. Sa mga narinig kong iyon, aaminin ko na panandalian kong nakalimutan na bata nga lang pala ang aking kausap. Hindi siya yung typical na yung ibang bata na alam natin na may kapansanan na mahiyain. So siya hindi, ano siya, yung nakikimingle siya sa ibang Bibo. bata. Oo. Biba ka pa eh. Hindi tulad ng ibang taong may kapansanan, si Rochelle pinagpapatuloy niya ang normal na takbo ng buhay. Naglalaro, gumagawa ng gawaing bahay, at minsay tumuntong din sa paaralan upang linangin ang angking katalinuhan. Ano po yung tinuturo niyo sa klase ni Teacher Rochelle. nila ako sa science. sa science and advisory class din? Advisory. Kamusta naman po siya sa klase, Sa klase. academically? Active naman si Rochelle. Masipag ba yan? Oo, masipag yan. Pag may pinagawa kang assignment, project. project, activity, makita mo yan gumagawa. Gumagawa. Okay naman siya pagka nakikipagsalamuha sa mga klase. Oo, Teamwork, kumbaga, okay siya doon. Hindi siya yung typical na yung ibang bata na alam natin na may kapansanan na mahiyain. So siya hindi, ano siya, yung nakikimingle siya sa ibang Bibo. bata. Oo. Biba ka pa eh. Galing yan kumanta. Oo nga, mamaya sa sample lang. Pag ano yan, sabihin niya, ma'am, kakanta ko. O, sige ka ko. Pag parang motivation namin sa klase. Kayo po ba binibigyan niyo siya ng special na atensyon? Oo naman, syempre. Kumbaga, alam naman natin yung condition niya. Pero, hindi yung as in, hindi katulad ng ibang sobrang, kumbaga, nandun din yung fairness, pero may special sa kanya. Alam ng mga estudyante. Kamusta naman po sa yung mga kaklase niya sa Sa classroom. Ay, inaalagaan siya pagka, o Rochelle, may kailangan ka ba? O Rochelle, ganyan. Hindi siya yung katulad ng ibang na nabubuli. Kasi nga Oo. marunong siyang Makisama. makisama. So, hindi rin siya binubuli ng mga klase. Hindi kalayuan mula sa aming kinaroroonan ang dating eskwelahan ni Rochelle. Sabi niya sa akin, dadalhin daw niya ako doon sa kanyang dating paaralan. At doon,
nakilala ko ang principal at ang paborito niyang guro. Kumusta naman po si Rochelle bilang estudyante? Kasi nabanggit niya po isa po kayo sa mga paborito niyang teachers. Teacher niya daw po kayo sa English. O, mahilig siya sa English daw, marami daw siyang alam. Kamusta po siya bilang estudyante? So actually, si Rochelle, isa yan sa mga estudyante na hindi ko makakalimutan kasi napaka-thoughtful niyan. Kapag kami mga occasion, siya yung laging nakakaalala. Kagaya Tulad nung po kapag ng... Teacher's Day, palagi siyang merong binibigay, meron talaga? siyang gumagawa niya ng card, gano'n. Bilang estudyante po, kamusta siya yung academically? Nagpa-participate ba siya sa class discussion? Kamusta naman po yung mga pinagagawa niyong mga homework, mga projects, gano'n? So kapag during class discussion, sumasagot naman siya. Yun, lagi siyang nagpa-participate, tapos lagi siyang nagko-comply kung ano yung pinapagawa namin. Yung mga activities na pinapagawa namin, lagi siyang merong na ipapakita sa kagaya inyo. nung ibang mga normal nga dyan, hindi... Tatamad-tamad. So masasabi niyo po isa siyang masipag na estudyante. Ano rin po siya, kumbaga, role model na rin sa iba. So kasi po sabi niya, favorite niya English eh. So ibig sabihin, parang yung mas pinagtutuunan niya ng pansin. Kamusta po yung grades niya sa English? Ay, binigay ko yata mga line of 8, gano'n. Wow! Yung grades Ayun. niya. Nakikita ko yung pagpupursige niya din talaga. Ano po yung ma-advise niyo sa kanya? Kasi parang narinig ko po dun sa sinabi po sa akin ng isang teacher niya sa science, yung class advisor na rin po niya, na hindi na po siya nakapasok ng later part of the school year. Rochelle, sa akin, siguro kung kaya mo pa magpatuloy ng pag-aaral, i-pursue mo pa din. Dito lang naman kami para sa'yo, yung mga teachers mo na laging mag-guide sa'yo. Ayan. Ano, pagpapatuloy mo ba? Isipin mo muna. Pwede sa mga extracurricular activities. Nung World Teachers Day, naalala ko, siya yung kumanta. Siya yung... Maganda po, boses. Worldwide, for the cases diagnosed with progeria, it's about 13 years of age. Data shows na yung heart attack happens between 8 years old to 20. Posible bang bigla na lang bumaba ang kalagayan ng kalusugan niya at bawian siya ng buhay? Narito kami ngayon ni Rochelle sa Marymount Hospital sa Bulacan upang mapatignan ang bata at maitanong na rin sa isang eksperto ang mga hindi ko pa naiintindihan tungkol sa sakit na progeria. Sa kalagayan ni Rochelle, isang geneticist na tulad ni Dr. April Grace Dion Berbosa ang kinakailangan upang siya ay matignan ng mabuti. Ayon kay Doc April, sa pag-aaral, isa lamang sa bawat 4 na milyong isinisilang ang posibilidad na may progeria. Si Doktora, 3 hanggang 5 pa lang ang kanyang nakikita at sa buong mundo, nasa mahigit kumulang 100 lamang ang naitatalapa. Marahil ay bukod sa dahilang kakaunti lamang sila, ang iba ay hindi na tumatagal pa ang buhay upang maipasuri ang kalagayan. Since rapid po yung aging nitong mga may progeria po, ano po yung life expectancy nila? Worldwide, for the cases diagnosed with progeria, it's about 13 years of age. So si Rochelle pass na. No? Data shows na yung heart attack happens between 8 years old to 20. So aside po from, of course, yung kailangan natin i-monitor sa kanila, nabanggit niyo po kanila yung heart nila, diba? Kasi yun po magkukos talaga ng ano nila. Yun ang usual course of demise, yung pagkamatay ng mga pasyenteng may progeria. It's yung nagbabara yung puso, heart attack. Ano-ano pa po yung mga care management sa kanila? Sa Pilipinas, syempre wala pa tayo nung gamot, no? Nasa trial ngayon. It's more of lifestyle modification. Kagaya ng usual na ginagawa natin for prevention, balanced diet, exercise, tapos pwede rin tayo magbigay ng aspirin. No? Yun yung pampalabnaw ng dugo na iniinom din para to prevent heart attack and stroke.
But before we give that, we have to make sure na okay yung bleeding parameters ni Rochelle. Examine siya. Yes. And another thing, because they're prone sila to blockage ng mga arteries, we have to maintain good hydration. So, that's increased water intake, lalo na ngayon summer. And we also have to monitor yung sinasabi niya, meron siyang headaches. Nung chinek up niyo po si Rochelle kanina, no, nakita ko po na parang sinabi niya, oh, maganda pa yung ipin niya, yung body niya, malakas pa. Oo, makikita mo naman wala pa siya ng failure symptoms. Oo. Yun nga lang po kasi nabanggit niya medyo sumasakit ulo niya. Yes, yun nga. We have to monitor that. Because that can be a sign of yung blockage na, partial blockage sa mga arteries ng brain, which can lead to stroke eventually. So sabi niya, paminsan lang naman daw, but we have to take that seriously. Sa buong proseso ng pagbisita namin ni Rochelle sa espesyalista, kasama namin ang kanyang BFF o best friend for life na si Jael. Paano nga ba sila nagkakilala? Ilang taon ka na? 17. 17. So ikaw ang BFF ni Rochelle, ano? Oo. Ilang taon na kayo magkaibigan? Magpo 4 years na po. Magpo 4 years na. Kwento mo sa amin paano kayo naging magkaibigan ni Kasi Rochelle? po yung time po na ano po siya sa Roca, nandito po ako. Yung sinama po siya ni mama sa bahay. Then nakita ko po siya. Napanood ko na po siya sa TV. Yung ate ko nga po, tumakbo po sa may kwarto namin, natakot po. Tapos ako po, sabi ko, ma, yan yung napanood ko sa TV ah. Tapos tumatalon po ako, sabi ko, ayan, nakikita ko na siya. Tapos po, yung time na nilapitan ko po siya, nun sinabi ko po kung anong pangalan niya, tinanong ko po. Sabi niya, Rochelle. Tapos sabi ko, pwede po bang makapagkaibigan? Ang cute mo po kasi para kang Barbie. Sabi mo. Oo. Pero paano siya nakilala ng mama mo? Kasi po, nagsimula po yan dun sa daddy po niya, yung Amerikano po. Nagtitinda daw po siya ng mangga. Tapos po, time na namamas po siya doon, na ano po siya dun sa bahay nung Amerikano po. Yung una po tingin sa kanya, syempre po naawa po. Kaya po, inampun po yung Amerikano. Yung Amerikano. Tapos po, ayun po, si mama po yung nag-aalaga po sa kanya. Para, yun, Ilang kayo magkakapatid? 3 po. 3. Tapos hindi ba kayo nahihirapan? Kasi syempre hindi naman ganun kadali ang buhay. Tapos meron pa kayong ngayon na inaambon sa bahay. Hindi naman po. Kasi po time na pag malungkot po kami, siya po yung Nagpapasaya sa inyo. Kapag time na malungkot ako, titingin siya sa akin. Tapos kung ano po pinagsasabi, nagpapatawa. Tapos binabanggit po yung time na crush ko po. Tapos ayun po, napapangiti po. Napapangiti ka na, no? Malaki ang bahagi mo ngayon sa buhay ni Rochelle, ano? So ano kaya ang wish mo para kay Rochelle? Wish ko po sa kanya na makasama ko po siya ng matagal. Saka po, gumaling na po siya. Bakit pa naiiyak? Ha? Mamimiss mo ba siya? Just pag kung mangyari yung pagkakataon na mawala na siya? Kasi po, dami po na itong bagay na pinagsamahin ko namin. Ayan, napakabait mo naman at kinukup mo si Rochelle, ano? Ayan, huwag ka na umiyak. Iyak din ako eh. May mga taong ibinibigay ang Diyos sa atin na tugma sa ating pangangailangan habang nananatili tayo dito sa pisikal na mundong atin lamang dadaanan patungo sa walang hanggang kalwalatian. Ganito ang papel ni Rochelle kay Jael at ni Jael kay Rochelle. I've been waiting for you. Inside my heart, I want to love you more. You will see I can give you everything you need. Let me be the worst to love Ang ganda ng box niya. No? Iyak ako. Ano pang gusto mong masabi sa mga tao dito? Nakang buhay pa po ako. Gusto ko po kasi matulungan papuliling pamilya ko. Ano klaseng to? Gusto ko po kasi mayahan mula po sa hirap. Imagine me without you. Imagine that it's just
It's all burning, malapis na matawan. I can't imagine me without you. Sa pagdating ng minsanang mga problema, marami sa atin ang sumusuko na. Pinalalaki ito ng mga bumubulong na pangamba na nagsasabing hindi natin ito makakaya. Ngunit bago pa tayo magreklamo at sumuko, sana ay tumingin tayo sa iba upang makita ng mas malinaw ang mga biyayang nakakalimutan nating bilangin sa tuwing tayo'y haharap sa mga mumunting pagsubok na humihilam sa ating paningin. Ako, si Angela Lagunsad at ito ang istorya.